Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Mga rin. kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tawan mo kami, Panginoon, tawan mo kami. Puri sa Diyos sa kalikasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, masasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ating kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugto na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Ikaw ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
kadakilaan ng Diyos Ama. Ngayon pong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ni San Marcos, manunulat ng mabuting balita. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, yung idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahan loob. Hinihiling naming kami sana ay umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa unang sulat, Apostol San Pablo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magkabababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Pinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugdan niya mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayong pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat siya ang kumukukup sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa baong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat pagpapala, siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, tatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihang magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, sa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, nais kong palakasin ang loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Mahirang na pares ninyo. Kinumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon, di magmamaliw. Tuwit-tuwinay aking aawitin. Katawatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapat. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginawa'y siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kapares mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsaba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapoy, ika'y pinupuri. Katarungan mo, siyang sinasabi. Pag-ibig mo'y walang maliw ang lagi kong sasambitin.
Hallelujah. Hallelujah. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayay sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Yesus, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Nilungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga may birthday po ngayong araw ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations. Ngayong pong araw na ito ay kapistahan po ni San Marcos. Isa ho sa mga tinatawag na manunulat ng Ebanghelyo. Meron ho tayong 4 gospel: Matthew, Luke, John, and Mark. At isa nga ho dito ay si Marcos na atin nung pinagdiriwang ngayong araw na ito ang kanyang kapistahan. Sa 4 hong ebanghelista, sa mga sinulat, San Marcos ho ang pinakamaikli, 16 chapters. At ayun ho, sa istorya, ito hong si Marcos ay kasama ni San Pablo at Barnabas sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At hindi lamang po yun, si San Marcos ay tinawag din na tagapagsalita ni San Pedro, personal secretary. At siya nga ho ipinakilala sa unang pagbasa ni Pedro bilang aking anak. Ibig sabihin, dahil malapit sa kanya at kasama niya sa pangangaral. Si San Marcos ho ay nangaral sa Alexandria, Egypt. Doon siya nagtatag ng simbahan na papapalaganap naman sa mabuting balita ay masasabi naman na naging matagumpay. Ang lahat ho ng mga manunulat ng Ebanghelyo, sila ho ay may kanilang simbolismo. Tulad ho ni Mateo ay ulo ng tao. At ito hong si Marcos ay isang leon na may pakpak. Ano hong ibig sabihin nito? Sapagkat ay sa legend, itong Marcos ay noon hong iniligay o kasama sa kanyang pagpaparusa ay ipakain sa leon. Ngayon, siya ho ay kaharap na ng mga leon, sa halip na ho siya ay lapai, agatin, sunggaban. Aba, yun hong mga leon ay umamo sa kanya. Naging kaibigan niya. At ayon pa ho sa istorya, itong bakit leon? Sapagkat alam naman ho natin ng leon ay matapang. Kaya pinapalagay din ho sa atin na bawat Katoliko, bawat Kristiyano ay matapang na magpahayag ng mabuting balita.
kahit ikaw ay uusigin, kahit kamatayan ang kapalit, basta may pangaral ang mabuting balita. At yan, ang sinasabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, na siya din naman ho ang sumulat. Ano ho ang sabi din humayo kayo sa buong salibot, pangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Iba sa atin, pag nakapagpabinyag ay ayos na, maliligtas na. Pero may kulang, kung hindi ka naman nasampalataya. Lagi hong magkasama yan, sumampalataya at mabinyagan. Kaya ito para sa atin, makabinyagan. Gaano ho ba tayo katapang para mapalaganap natin ng mabuting balita? Hindi na ho kahit ibang tao na kayong lumayo. Simple sa tahanan. Ang mga magulang, handa bang magturo sa mga anak? Yung tinatawag ho nating values, transmission of faith. At yan yung pinakamagandang may pamamana ninyo sa inyong mga anak. Nakakatuwa sapagkat kahit bata pa, tinuturuan ho ninyo ng mag-sign of the cross. Tinuturuan ninyong magdasal ng mga basic prayers. Diyan ho talaga nagsisimula sa tahanan. Kayo, kung bakit yung iba ay araw-araw ay nasimba, bakit yung iba ay araw-araw ay nagdarasal dahil nakikita sa mga magulang, dahil nung kayo yung mga bata pa, ay sinasama lagi kayo ng inyong lola, ng inyong lolo sa pagsimba. O hanggang sa nakita mo na nung nawala ang mga lolo't lola, ikaw naman ngayon ang simbahan. That is transmission of our faith. Kaya ito pagpapalaganap din ng mabuting balita. At dito sa ating unang pagbasa, sabi ni Apostol San Pedro ay ito, hindi lamang kayo nagtitiis, hindi lamang kayo naghihirap, alalahanin din ninyo ang ibang mga tao. Kaya nga't ang sabi niya ay, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagpapala, sapagkat ito namang paghihirap, pagtitiis ay panandalian lamang at may mahalagang ibibigay ang Diyos sa atin. Ano ito? Ang buhay na walang hanggan. Kaya para sa atin, sa kapistahang ito ni San Marcos, ang pagpapaala, tayo din ay maging masigasig. Hindi naman ko maging matapa, kundi masigasig na magpalaganap ng mabuting balita. Alam mo ninyo, ang Ebanghelyo ho ni San Marcos, bagamat ito ho ay maikli lamang, ay pinapalagay ho ng mga manunulat na ito yung pinakauna doon ho sa apat. At bagamat maikli, kung mapapansin ho ninyo, pag binasa ho ninyo ito, ay para hubang bitin ng kwento. Sabi nga ho ng aming profesor dito sa Gospel ni Mark ay open-ended. Bakit open-ended? Katulad ho yan ng istorya sa pelikula, teleserye, o kaya sa binabasa ninyong mga nobela, mapapansin ninyo parang bitin. Yun ho pala yung intention ho talaga ni Marcos ng author na open-ended sapagkat tayo ho ang magtutuloy. Kung sinabi ni Marcos na humayo kayo at ang mabuting balita ay ipangaral, nasa atin ho mga kamay kung itutuloy ho natin o hindi. Nasa atin hong pagpapasiya kung susundin ho natin o hindi. Nasa atin pagpapasiya kung bahala na. Kaya ito'y open-ended. Pero para sa atin, yung mga salita ni Marcos na ito ay pagpapaalala din. Siya ay spokesperson ni San Pedro, sekretarya. Kaya tayo din, inaaniyahan na maging spokesperson. Eh hindi. Spokesperson nga, pasalasala naman ang sinasabi. Spokesperson nga, ay pag sa ibang bagay, madaling magsalita. Sa ibang bagay na hindi naman nakauukol salita ng Diyos, ay dyan tayo magaling. Lalo na kung pag-uusapan, okay na may buhay,
tayo magaling. Pero tayo ho, inanyahan ni Marcos, na yung atin hong, nung tayo bininyagan, hindi ho sapat nang tayo mabuhusan ng tubig. Hindi ho sapat na magpabinyag kayo ng anak. Sabi sa ating Ebanghelyo, napakahalaga din na tayo ay sumampalataya. Pinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama, tingin ang ating mga kailangan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ang inyo pong itutugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasak at tapat na pangangalaga sa mga tinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Mga lumihis na matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ng pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, nilalapit namin sa iyong aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin po ay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkakapuri na si San Marcos sa iyong dinakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pasto na laging pumapatnubay sa mga kabilang nalilingap mong kawan. Ito ang ginanap ng pananagutan ng giling mong anak at pastol ang tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris ng walang upay sa kalangitan,
kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na pairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Isukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo niya ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugong ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arzobispo at ang lahat ng mga kaparian, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Pong San Jose na ating patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marelo at ng lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama nit sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob. Ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at diya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang aming pananampalataya, tunghayin aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo Bigyan rin. po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristo muling nabuhay, pinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Pala po tayong lahat ng mga inanen sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, tulungan mo malaging maligaya sa pakinabang isang bayanan at makapanatiling kakamit ng gantimpalang iyong inilalaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala, kawan mo yung sambayanan at tulungan mo araw-araw pang huwag lumabag sa iyong kalooban. Kung hindi makapaglingkod sa iyo ng may kagalakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala, nililingap mo, tinadalisang iyong mga anak. Taguid mo ng iyong kanang kamay ang isang bayan upang makasapit sa iyong inilaang buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.